March 25, 2025. Nandito tayo sa Circuit Makati at tayo ay maglalakbay papunta ng Libis, Bagong Bayan, Quezon City. Ito yung Circuit Makati at maganda yung lugar na to. Magandang pasyalan. May mga place na pwedeng mag-exercise, maglaro, at may mga kainan, may mall. Pasado alauna ng hapon, medyo mainit ang panahon. At kasama natin ngayon ang ating kaibigan, si Sir Regan Ibahan. Salamat sa kanyang pagsama. At habang tayo'y nagta-travel, may konting kwentuhan. So ito yung Circuit Makati. Meron tayong Word of God sa Book of Psalms, mga awit, chapter 119, verse 105. Sabi ng Bible, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos ang ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. Every time na tayo ay maglalakbay, lagi tayong magdasal, mag-pray. Ingatan tayo ng Panginoon sa ating mga travel. Ano man yung ating mga gagawin sa buong araw, ipagdasal natin sa Panginoon, ipagkatiwala sa ating Panginoon. Lagi tayong maniwala sa kanyang mga pangako, panghawakan natin yung kanyang mga sinasabi ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. At ang salita ng Panginoong Diyos, ito yung ilaw sa ating mga paa. Ang salita ng Diyos ang liwanag sa ating mga landas. Ang street na ating location ngayon ay Theater Drive. At sa kabilang side nito ay Symphony Drive. Yung bandang gitna ay Gallery Drive. At sa ating left side naman, yan yung Ayala Malls Circuit. So daan lang tayo dito sa Ayala Malls at dadaan tayo ng Hippodromo Street. Tapos kakaliwa tayo ng Trabaho Street. At magsi-shortcut lang tayo ng gilid ng Makati City Hall. Palabas tayo ng EDSA. So may mga option yung ating pwedeng daanan papunta ng Libis, Bagong Bayan, Quezon City. Pwede tayong dumaan ng Kalayaan C5. Pwede din tayong dumaan ng Pasig Boulevard. Pwede rin sa may White Plains, EDSA. So, tingnan natin kung saan mas mainam na hindi ma-traffic na doon tayo dadaan. So, yung binabaybay natin ngayon ay Hippodromo Street. Ayan, medyo nag-aalangan yung kotse sa unahan natin, yung nasa right side. So, tuloy tayo at kaliwa tayo dito sa Trabaho Street. At pagkaliwa natin dito, tutumbukin lang natin yung Osmeña Street. Nagpapasalamat tayong muli sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel, sa mga nag-subscribe, nag-comment, nag-like, nag-share. Salamat din sa mga nakaka-view ng ating mga videos. At sa mga magsusubscribe, maraming salamat. So dito ay diretso lang tayo. Bago magdulo ay kakanan tayo sa Osmeña Street. So shortcut lang ang ating gagawing travel ngayon since na napakainit. Ayan, talagang halos maliwanag yung langit, yung taas. So may mga konting kwentuhan kami ng ating kasama ngayon.
At itong Makati, napaka ganda ng place na to. Yung mga barangay nila dito malalaki. May mga area kasi ang Metro Manila na ang iba ay isang kanto lang, isang barangay na. Pero dito malalaki yung sakop ng barangay nila. So nag-overtake tayo dun sa patrol car kasi parang mag-stop na yata siya dun sa bandang kaliwa. Dire-diretso lang tayo dito at madadaanan natin, makikita lang natin yung part ng Makati City Hall. Kapag tayo ay nagta-travel at ang ating ginagamit ay motorsiklo, lagi tayong mag-pray syempre, katiwala sa Panginoon ng biyahe, at lagi nating i-check yung ating mga motor, yung gulong, yung preno, yung ilaw. At mahalaga na kapag tayo ay nag-travel na, alam natin na wala tayong isipin na mag-aalala tungkol sa ginagamit nating service motor man o mga four wheels man. So bandang unahan ng konti ay kakaliwa naman tayo. So shortcut lang tayo, kakaliwa tayo ng papasok ng Mabini Street. So yung location natin ay Osmeña Street, tapos Mabini Street ang ating shortcut mamaya sa bandang unahan. Tapos lalabas na tayo ng JP Rizal kasi yung JP Rizal dito ay one way, kaya ikot-ikot lang tayo. One way papuntang Manila yung JP Rizal dito sa part na to. Pero dun sa bandang makalagpas na ng sa may Pure Gold Santa Ana, two-way na yung JP Rizal doon. At paglabas din natin dito sa Mabini Street, two-way na yung JP Rizal. Kaya dito tayo umiikot. So kakaliwa lang tayo dito. At pagkaliwa natin, ilang metro lang kakanan na tayo. At ito naman yung Mabini Street. Ayan, so diretso lang tayo dito. At ang labas na nito ay JP Rizal Street. Okay, kapag ganyan na may sasakyan tapos nauuna na siya, pagbibigyan na natin. Bigayan lang, ika nga, sa pagmamaneho. So time check tayo, 8:20 o 8 minutes na yung ating nalakbay, 8 minutes and 20 seconds. So medyo maganda yung takbo. At tingnan natin sa ibang mga madadaanan natin kung halos lahat ay magiging maganda yung takbo. So yung tulay na yan sa taas, yan yung tumatagos ng Mandaluyong. Kung pupunta kayo ng Mandaluyong, yan yung kinananan ng truck na yon, yun ang option. Kanan kayo doon, tapos pangalawang kanto kakanan ulit, at mararating nyo yung daan papunta dun sa tulay ng Mandaluyong. Dito sa bandang una, yung nakikita natin, yung Rockwell, yan yung mga building na yan. Meron din diyang bagong tulay na nagawa. Shortcut din siya papunta ng Mandaluyong sa Barangka, Mandaluyong. Okay, ito yung JP Rizal. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Kaya tayo mamaya sa EDSA at tingnan natin kung maluwag yung EDSA, dire-diretso tayo ng White Plains. Pero kung hindi naman, kung masikip, ay may ibang mga option na pwede tayong daanan.
At kung papuntang C5 ay maluwag din, pwedeng dumiretso tayo. So maraming mga option na pwedeng daanan. Maraming mga roads na pwede nating ikutan papunta sa ating mga destination. So yan yung Rockwell. Ayan, ang gaganda ng building. May mga bagong gawa dyan. So, nandyan yung Rockwell Power Plant, nandyan yung mga magagandang mga condominiums at mga building ng Rockwell. Ito naman yung sinabi kong tulay na shortcut din yan. Nag-uugnay yan ng Makati at ng Mandaluyong. So kapag dyan kayo dumaan, papuntang Mandaluyong, ang barangay na sumasakop agad doon ay Barangay Barangka ng Mandaluyong. At syempre yung kanan na yun yung Rockwell. So diretso lang tayo dito. Ito ay barangay ng Guadalupe Viejo. At kapag doon naman sa kabilang side ng EDSA, Guadalupe Nuevo. So dalawa yung Guadalupe dito sa Makati. Ang isa, itong dinadaanan natin ngayon, Guadalupe Viejo. Tapos doon sa kabila ay Guadalupe Nuevo. So ito yung minsan na kagandahan kapag motor yung gamit natin, kapag may mga pila na ng mga sasakyan, meron tayong paraan na pwedeng makasingit-singit, pero huwag basta bigla-biglang sisingit. Tansyahin natin yung mga nakakasabay. Hanggat maaari magpapaalam tayo sa kanila. Kasi minsan kapag biglang umabante ay baka masagi tayo. Okay, so medyo malapit na tayo dito sa EDSA. Kapag may mga biyaheng jeep na makikita tayo, may EDSA ibabaw. So dito sila dumadaan sa kanang bahagi na yan. Ayan. Yung mga galing ng Manila area, EDSA Guadalupe, tapos meron kayong makikita na ilalim at ibabaw. Kapag ibabaw, dyan sila dumadaan. Ayan, paakyat na ng EDSA. So ang ikot nila ay Guadalupe Viejo. Pero kapag Guadalupe ilalim naman, so dadaan sila dito sa ilalim ng tulay na to. Habang naka-red light, syempre dito natetest yung ating patience. Lalo ganitong mainit. Kaya nandito tayo sa medyo malilim, may lilim na binibigay yung punong kahoy dito sa side natin. Ayan, at ganito din minsan kapag talagang sobrang init tapos nasa traffic tayo, naka-stop tayo. Pwede naman tayong lumugar sa ganitong medyo malilim na bahagi. Basta wag tayong makakasagabal sa mga nakakasabay natin. So ito yung dinadaanan ng mga jeep na papuntang Guadalupe ilalim. So umiilalim sila dito sa tulay na to ng EDSA. Ayan. Kaya siguro ilalim kasi ilalim yung dadaanan nila, tapos dun sa kabilang side ibabaw. Okay, so kakanan tayo dito at akyat tayo. Tapos EDSA na yung ating napiling dadaanan.
So kung maluwag tong EDSA, dediretsuhin lang natin hanggang White Plains. Medyo mabigat siguro yung karga nitong nasa unahan natin. Yan. So sana maluwag. Ayan. Itong tulay naman na to sa taas natin, yun sa MRT. Ay, parang maluwag naman. So itong area na to, Mandaluyong na to. Ayan, marami din silang mga building dito. Bandang unahan yan ay nandyan yung Ortigas Center. Pero may distansya pa naman. At yung nakikita nating mga building na yan, dito pa lang yan sa bandang Pioneer. Oops, medyo mabagal. So parang hindi maluwag ngayon. Kaya so itong isang option natin, dito tayo, kanan na lang tayo dito sa Pioneer Street. Okay, at pag kanan natin dito, diretso lang. So Pasig naman yung ating option na dadaanan. Sa Kapitolyo, Barangay Kapitolyo, Pasig. So yan yung daanan natin ngayon. Etong Pioneer Street, dire-diretso lang to. Tapos bago dumating ng Shaw Boulevard, papasok tayo dun sa Barangay Kapitolyo. United Street ang pangalan nung lilikuan natin mamaya sa gawing kanan. Ayan, dito sa bandang kaliwa natin, yung mga sasakyan na yan galing ng tunnel. Galing naman sila dun sa kabilang side, sa Boni, Mandaluyong. At yan naman yung pagtawid sa ilalim papunta dito sa Pioneer. So, dediretso lang tayo dito. 18 minutes na yung ating tinakbo at nandito pa lang tayo sa Pioneer Street, Mandaluyong. Okay, may mga building din dito. Ayan, no? Magaganda rin yung mga buildings nila dito. Ito yung Pioneer Street. At ang pinakadulo nito ay Shaw Boulevard Street. So ito ay sakupan ng Mandaluyong, pero dun sa kabilang side sakop na siya ng Pasig City. Tiyagaan lang talaga kapag nagta-travel. Kapag nakaramdam ng antok, hanap na lang ng place na safe, tapos umidlip. Pag nakaidlip na, at saka na magpatuloy sa pagta-travel. So dito sa may kanto na to ng Jollibee, may traffic light dyan. At dyan tayo kakanan. Yan yung United Street. Ayan, kapag
kayang sumingit, tiyagain natin. Pero kung hindi kaya ay huwag nating pilitin. Minsan may mga nakakasabay tayong mga motorista na mapagbigay sila. Pero minsan meron namang mga ayaw din magbigay. So dito, ito yung United Street at kakanan tayo, pasok na lang tayo dito sa Kapitolyo, Pasig, Barangay Kapitolyo, Pasig, at shortcut na lang tayo para hindi na tayo dumaan sa isang traffic light doon sa bandang unahan sa May Show Boulevard. Ayan, binubusinan tayo ng nasa likod. So, kapag ka nasa right lane tayo, pwede naman sigurong mag-turn right. Siguro mga sanay ang nasa likod natin dito sa area na to. Okay, dito sa bandang unahan naman ay kakaliwa tayo. At Show Boulevard din. Street na lalabasan nito ay Show Boulevard din naman. So, nag-skip lang tayo ng isang traffic light. Dito sa bandang unahan, Capitol Drive Street. At dito tayo kakaliwa. Tapos tatawid lang tayo ng Show Boulevard para may shortcut ulit tayong daanan. So, ang dadaanan natin mamaya yung Capitol Commons dito sa Pasig. At meron ding Ayala Malls dito sa lugar na to ng Capitol Commons. Dito din makikita ang Inares Sports Arena dito sa malapit sa dadaanan natin. At yung location natin ngayon ay Barangay Kapitolyo, Pasig City. Pero pagtawid natin mamaya doon sa may Capitol Commons, Barangay Oranbo na ang nakakasakop doon. So dito sa Pasig, ang mga barangay nila malalaki din yung sakop. Parang sa Makati. Okay, medyo hindi tayo gumagalaw dito. So yung kanan gumagalaw, pero itong lane natin parang nakastuck. Okay, gawi tayo dito sa bandang kaliwa. May traffic enforcer. So hindi pinapago yung nasa lane ng lane natin. Ni-stop niya. Kaya yung nasa right lane lang, yun yung nakakago kanina. So kailangan sumunod tayo sa nag-enforce ng traffic. So dito kapag nakakaliwa tayo, diretso lang, tatawid lang tayo ng Show Boulevard Street. Tapos Capitol Commons na yung ating dadaanan. Mahirap din yung trabaho ng enforcer, ganitong napakainit, tapos ginaguide niya yung mga motorista. So ayan, turn na natin. So diretso lang tayo dito. Salamat muli sa ating kasama, si Sir Regan Iban. At may mga kwento-kwentuhan kami minsan. Ayan, at kahit mahinit yung travel, parang na-enjoy din naman. So tawid tayo dito, may traffic light din dito. Ayan. So nakatawid pa naman tayo. Ito yung Capitol Commons. Tapos dun sa bandang kanan natin, nandyan yung Inares Complex. Ikot lang tayo dito, tapos madadaanan natin mamaya ang
ang Ultra o yung Pasig Arena. So yan, may naka-engrave dun sa bandang taas ng building doon na nadaanan natin, Capitol Commons. So yung pangalan ng street na iniikutan natin ay Camino Verde Road. Camino Verde Road. So nabanggit ko kanina, Pasig Arena, ang Ultra, Phil Sports Arena pala siya. So yung Ultra, Phil Sports Arena. So dadaanan natin yan mamaya sa may bandang unahan nito. May traffic light din dito. Shortcut pa rin yung ating gagawin. Iwas-iwas lang tayo sa mga traffic. Pero kahit umiiwas tayo sa mga traffic, minsan na nagugulat din tayo na may traffic din yung nadadaanan natin. Yung lugar na yan. So yung ibang nakakasabay natin kanina doon sa part ng EDSA, malakas yung kanyang sounds doon sa kanyang motor. Siguro nakakabigay tulong sa kanya yon. Mahilig siguro sa music talaga. So, minsan may mga nakakasabay na ganon. Malakas yung patugtog nila. Pinaganda siguro yan. Balikan natin yung ating Bible verse, mga awit 119 verse 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, liwanag sa aking mga paa. Ilawan, liwanag sa landas. Ayan. So inabot tayo ng red light. Siyempre hindi tayo pwedeng tumawid. Kahit na may magbusina sa likod natin, hindi tayo pwedeng tumawid kasi naka-red light. Hindi na tayo pwedeng tumawid din. Wala, NCR pa lang. Yan yung Ultra o yung Phil Sports Arena. Maganda yung lugar na yan. Kaya lang may mga kaukulang bayad din kapag ginamit yung lugar na yan. So, nung mga nakaraan, pasok kami dyan sa mga gathering na aming napupuntahan. So, bababa lang tayo dito sa St. Martin Street at ikot tayo dun sa Lanuza Drive o Lanuza Avenue. So, yun yung way natin ng shortcut na ating tinatahak ngayon. Bababa tayo dito sa tapat ng Phil Sports Arena at ang pangalan ng street ay St. Martin. Tapos bandang unahan ay merong diversion, yung isa papunta ng south ng C5 at yung isa naman papunta ng Ortigas Street. So nahahati yung Lanuza Avenue. Doon tayo sa left side papunta ng Ortigas. At from Ortigas, pabaybayin lang natin yung ilalim ng C5. Tapos kakaliwa lang tayo doon at malapit na yung ating destination, Libis, Bagong Bayan, Quezon City. Ayan, diretso lang tayo dito. At dito sa bandang una, nandito yung diversion. May traffic light lang din dito, kaya test of patience na naman kapag inabutan ng red light. So, ito na yung Lanuza Avenue. Yan, yung unahan na yan. So, yung mga dumaan dyan sa kanan,
papunta sila ng right at C5 yung labas nila, C5 papunta ng Taguig yung labas dyan sa right side na yan. Pero since papunta tayo ng Libis, dito tayo sa left side, tutumbukin natin yung Ortigas Street at doon tayo kakaliwa sa ilalim ng tulay ng C5. Okay, so nanatili lang tayo dito sa medyo malilim na bahagi kasi napakainit. So yung mga nauna sa atin, sanay na siguro sa init. So kaliwa tayo dito at dire-diretso lang. So yung mga street na madadaanan natin dito, ayan yung Amia, Julia Vargas, Doña Julia Vargas, yung Valle Verde, at yung Ortigas Avenue. Pagdating natin ng Ortigas Avenue ay kakaanan naman tayo. So medyo maganda na yung takbo ng mga sasakyan dito. Ayan, tuloy-tuloy na. At yan lang, kapag may traffic light talaga, dyan tayo naghihintay din. So yan, kung kaya nating makasingit, okay lang, pero kung hindi, wag nating pilitin. So yung ibang driver din kahit 4 wheels, kapag may lilim yung punong kahoy, doon sila nagstay. Kagaya nung nadaanan nating taxi driver. So para-paraan lang din talaga. Lalo pag ganitong napakainit ng panahon. So ito yung Doña Julia Vargas Avenue. Kapag kumaliwa ka dyan, papunta yan ng sentro ng Ortigas. At kapag kumanan ka naman, papunta naman ng C5. Ito, Vargas pa to eh, street na to. So, wait pa rin tayo ng go signal ng traffic light. Pwede sana tayo mag-edge sa kanina. Ayun ang traffic. Kapag tayo ay nagta-travel, yan, lagi nating i-condition yung ating mga katawan. Kasi sa bawat pagdadrive, ang ating mga isip, kilos ng katawan, ng ating paningin, pakiramdam, lahat gumagana. Kaya kapag nakakondisyon yung katawan, magiging maganda yung outcome ng pagdadrive. At syempre nga, kapag minsan nakaramdam ng antok, mag-stop agad at humanap agad ng safe na lugar para makaidlip. At kung makatapos na makaidlip, tsaka na magpatuloy ng pagdadrive. So ito, diretso lang tayo dito at ang tumbok nito ay Ortigas Avenue. Ayan, dito medyo talagang maluwag. Sasabi natin maluwag yan. Siyempre, ingat-ingat lagi tayo kapag nagda-drive, lalo na kung motor yung ginagamit natin. Yung left lane, may traffic light dyan sa unahan na kailangang mag-turn left. At ito namang right lane, may traffic light din dito na yung mga nandito sa right, kailangang mag-turn right. So, nanatili ulit tayo dito sa medyo malilim na
bahagi, may lilim ng puno. Pero grabe, pinina tayo nitong four wheels. Ayan. So, nakakalusot naman yung ibang motor pero hindi na natin Skyway lang tayo. pinipilit. Kasi nga napakainit, tapos dun sa bandang unahan na mag-stop din naman kasi may traffic light, mabibila din sa init. Pero ibang klase tong four wheels na to. Talagang pinihina tayo. Pero unawain lang natin. Baka siguro nagmamadali. Dito sa unahan ulit nito, ayan, merong traffic light na naman dyan o may papuntang kaliwa. Dyan yung papunta ng Green Meadows Avenue. At itong diretsyo na to, ito yung papunta ng Ortigas Avenue Extension. Pero sa ilalim lang ng tulay ay gagawin na tayo sa kaliwa kasi C5 naman yung ating dadaanan. At napakalapit na natin sa Libis, Bagong Bayan, Quezon City. Okay, diretso lang tayo dito sa Ortigas Avenue at gagawin tayo dito sa kaliwa. Dito sa unahan may U-turn slot dito. Ayan yung mga pabalik dun sa Ortigas Avenue papunta ng EDSA. Yan yung U-turn. Kakaliwa tayo dito at kapag nakakaliwa tayo ay napakalapit na ng ating destination. Sumakto naman yung traffic light yan. So diretso na lang tayo dito. So sa Libis, Quezon City ay nandito yung nandoon yung Eastwood City. Ayan. So maganda din yung Eastwood City. Ayan, diretso lang tayo dito sa C5. So, ang C5 ay Circumferential Road 5. Pinaigsi lang ang tawag at ginawang C5. So, Circumferential Road 5 at C5 para mas madaling bigkasin. Yan yung tulay, galing naman dun sa kabilang side. At dito nagtatagpo yung mga lanes dito sa bandang unahan na to. So talagang ramdam natin yung init ng panahon. Kaya ang payo ng health department ay laging mag-hydrate. Magdala tayo ng mga tubig na may inom kapag ganitong nagka-travel tayo at kapag nabibilad tayo sa init ng panahon, lagi tayong mag-hydrate. So, ayan, nakikita natin sa unahan yung Eastwood City. So, maganda, nakago tayo. Yung traffic light ay green. So, sumakto tayo doon. Tingnan natin kung dire-diretso yung green. Kung hanggang saan yung green light na matatawid natin. So dito sa unahan may traffic light ulit. Ayan, green pa rin. So pangalawa. Ayan, ang ganda na synchronize yung traffic light. So tingnan ulit natin dito sa unahan pa kung green pa rin.
Okay, green pa rin naman siya. Kaya lang, nag-change na. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless us all.